Sa puntong ito, balikan natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Asik Arnel, can you hear us? Hi, Joshua. Good morning. Director Cheryl, magandang tanghali po sa lahat po natin mga taga-subaybay. Asik, thanks for joining us. Simulan po natin dun sa pinakahuling assessment ng DA. Nasa magkano na po ang halaga at sa mga bagyong palaki ang posibilidad na matagdagan ang halagang ito habang nagpapatuloy ang assessment sa mga rehiyon? Yes, Joshua. Base dun sa huling report na na-receive natin galing sa ating mga regional field offices at mga partner LGUs, ito yung combined effects ng mga bagyong Luis, Maymay, kasama na rin yung epekto ng habagat. As of yesterday, yung kabuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura ay nasa 197 million pesos. At pinakamalaki rito ay sa ating palayan at 143 million. Sinusundan ng ating mga gulayan at iba pang high value at 30 million. At yung nasira naman sa ating mga irrigation facilities about 15.8 million pesos. Asek, nabanggit nyo nga po na rice production yung isa sa lubhang naapektuhan at nabanggit nyo rin po yung damages. Gaano po katagal bago tuluyang makabangon ang mga magsasakang naapektuhan? Yes po, bagamat malaki yung naging epekto sa palayan at 143 million, base naman po doon sa pag-analyze natin ng datos, of the total 6,700 hectares na nagkaroon po ng damage, about 5,700 hectares po nito, malaking bahagi ay partially damaged lamang at may chance pa po ng recovery at about 976 hectares lang yung merong total damage. Kaya maliit lang po ito na bahagi rin ng kabuang harvest of 20 million metric tons. Yung nawala po sa atin is about 4.5 thousand metric tons lang o 4,500 metric tons. So maliit po na ito na bahagi. At yung atin naman po mga regional field offices, meron po sila mga naka-preposition agad po na mga binhi at pataba ng ating palay at mais para po immediately makapagtanim at makarecover po agad yung ating mga naapektuhan na mga magsasaka. Yun po yung importante, makarecover po sila agad. Okay. Asik, doon sa nabanggit mo po na 13 million pesos damages sa irrigation, ano po yung mga priority ng DA pagdating sa rehabilitation? Alin po ang kailangang unahin upang agad na makabalik sa produksyon yung ating mga magsasaka? Tama po yun. Under our recovery and rehabilitation effort, under sa ating Quick Response Fund, priority natin yung mga nasirang irrigation facilities, lalo na kung ito po ay nasa mga distribution system natin, yung mga laterals at mga canals, para po immediately maservisyohan din po agad sila. Asik, may epekto po ba itong agricultural production na nawala sa food supply at presyo ng mga pangunahing agricultural commodities, partikular na po ang bigas sa mga susunod na linggo o buwan? Muli po, Director Cheryl, yung value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung sa habagat, napakalit na bahagi lang po nito ulit, 4,500 metric tons, kumpara doon sa annual production natin na 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na paggalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas. Sa gulay po, pwedeng merong maliit lang na paggalaw dahil naapektuhan po yung ating mga lowland vegetables dito sa Central Luzon at saka po sa Southern Tagalog. Pero mabilis naman pong makarecover yung ating gulayan. So hindi po yan ganun kalaki rin na paggalaw. Okay. And Asik, may naiulat din po na 106.5 million pesos po, tama po na halaga ng farm inputs tulad ng rice, corn at vegetable seeds para po sa mga apektado magsasaka. Kailan po maaaring magsimula ang distribution at paano po matitiyak na mabilis at patas ito makararating sa mga benepisyaryo? Tama yun, Joshua. Meron tayong more than 110 million na worth ng mga preposition items kagaya ng mga binhi ng palay, mais at gulay. At anytime na ready na uli yung ating mga magsasaka na magtanim after ng ating mga rehabilitation recovery effort, available nito agad. Ito yung utos ng ating Pangulo
at ni Secretary Kiko na for immediate recovery. Katuwang na rin dito yung ating insurance indemnification, yung pagbibigay natin ready na survival and recovery loan packages. At saka yung NFA, nagbigay rin ng mga additional na bigas. Ito ay available kagyat at makukuha agad ng ating mga affected farmers and fishers. ASEC, nabanggit nyo nga po yung loan packages. Ano po ang requirements at proseso para makakuha ng loan? At may consideration po ba para sa mga magsasakang malaki ang naging production losses? Director Cheryl, ang kailangan lang po rito ay rehistrado po sila sa registry system po natin, yung sa ating RSBSA. Makipag-ugnayan po agad, dalhin yung kanilang RSBSA card doon po sa ating pinakamalapit na municipal, city or provincial agriculturist para po maasikaso po at ma-process yung kanila pong request para po rito sa survival and recovery loan package. Ito po ay 25,000 pesos. Wala po itong collateral, wala rin po itong interest na pwede po nilang bayaran up to 5 years. Alright. At dahil sunod-sunod nga po ang epekto ng habagat at tropical cyclones sa ilang agricultural areas, paano po tinutulungan ng DA, ASEC, ang mga magsasaka na maging mas resilient sa mga pagbaha at iba pang extreme weather events? Sa ngayon po, meron tayong mga programa sa research po natin, yung pamamahagi ng mga drought and flood-tolerant varieties. Ganun na rin po yung dahil nalalapit din yung El Nino, yung paggamit po natin ng alternate wetting and drying technologies. Plus, yung pong pakikipag-ugnayan natin din po sa mga lokal na pamahalaan para masigurado po yung ating tinatawag na adaptation and mitigation parehas po sa pagbaha, ganun din po naman sa drought. Alright, ASEC, pahabol ko lang po, kumusta po yung ating ugnayan sa iyo pang ahensya ng pamahalaan para po hindi gawing oportunidad ito ng ating mga retailers na magtaas ng presyo ng kanilang mga paninda dahil nga ito, ilang linggo nang umuulan? Tama yan, Sir Joshua. Tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa DTI at saka sa mga lokal na pamahalaan sa pag-iikot sa mga pamilihan para masigurado na tama yung presyo na nabibili kasi dahil itong losses naman natin ay maliit lang, so dapat walang mga pagbabago sa presyuhan ng ating mga basic agricultural commodities. Madagdag ko lang po, Joshua and Director Cheryl, na meron ding magandang epekto itong mga pag-ulan, lalo na po rito sa mga watershed natin, sa mga dams. Nagkaroon ng major recovery yung ating Angat, Pantabangan, Magat, pinomonitor din natin ito. Malaki yung itinaas ng water level. Maganda ito lalo na kung may aasahan tayo na malaking El Nino sa huling bahagi ng taon para madagdagan yung water supply natin para sa irigasyon. Alright, mensahe nyo na lang po, ASEC, sa mga magsasakang naapektuhan po ng bagyo at habagat. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon at muli paalala po sa ating mga kababayan magsasaka at mga isda na apektuhan nitong mga nakalipas na sama ng panahon na makipag-ugnayan po agad sa atin pong pinakamalapit na municipal, city and provincial agriculturist para po sa mga kagyat na tulong ng ating kagawaran. Muli po, magandang tanghali at maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Assistant Secretary Arnel De Mesa ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Thank you, ASEC.